day sa inyo mga paps. So ngayon may customer tayo dito is grounded siya na pumuputok yung fuse niya. So inuna ko muna ayusin yung steering damper niya kasi umaalog na palitan na rin. Pero so far wala pang budget si customer kaya hinigpitan lang muna natin yung steering niya. So dito na nga tayo. Dito yung nakita ko pag troubleshoot ko, ito yung nakita ko yung ground niya is sunog na kasi basa na siya dito sa may switch sa may foot brake. So dito rin sa may switch papuntang gas tank is meron na din sunog. So tinanggal ko na yung socket. Ide-direct ako na lang kasi nalubog siguro to sa back kasi nakailang fuse na si customer, nakadalawa na ata. Pumuputok pa rin. So ayan, kinalas natin yung kaha niya para makita natin, ma-troubleshoot natin kung anong mga sirang wire. Yun lang ang nakita ko kanina, yung sa may foot brake tapos dun sa may gas tank. So puputulin na lang natin tong mga terminal niya. Ide-directa na lang natin wire to wire. Gagamit lang tayo ng electrical tape. So alisin na natin to kasi mga basa na yan tsaka mga sunog. So para okay naman to pag nilinisan, pero ide-directa ko na lang kasi para mabalutan natin, ma-secured natin. Kasi dumadaan kasi siya sa may ilog papunta sa bahay nila kaya palaging nababasa yung yung mga yung kalati ng motor. Tsaka nalalagyan ng buhangin. So ito yung bagong fuse niya. Pumutok to kanina. So magto-troubleshoot ulit tayo. Magpapalit tayo niyan kapag natapos na natin mag-troubleshoot. So ayan yung mga kaa niya. Nakatanggal na lahat. So tingnan nyo dito sa may sa carb niya. Napaka dumi na. Kasi nalulubog nga to sa baha. Sa ilog, minsan bumabaha pa. So ayan, naiipon yung mga buhangin. Tsaka wala na tayong ibang dahilan. Yun na yung ebidensya niya nasusunog yung fuse niya. Kasi napapasukan ng tubig yung ground niya. So ito na yung ginawa ko. Nirekta ko na lang. I-tape ko na lang to para ma-secured natin. So tingnan nyo, ang daming buhangin ng carb niya. So dito ako sa labas ng shop gumagawa. So ito na yun, na-secured ko na pati yung CDI niya kasi parang katabi lang to na ng na-grounded kanina. Kaya itinape ko na rin pati itong sa foot brake switch. So ayan, palitan na natin ng fuse, yung glass fuse. So ito pala, hindi kasi siya nag-on kasi may sira pa pala tong ignition ni sir Kaya hindi minsan gumagana yung niya. Susi, palitin na rin. So ito troubleshoot natin itong push button kasi minsan hindi napipinot siya. Ako kasi dito sa shop, hindi ako palit ng pyesa. Kung hanggat kaya ko pang i-troubleshoot, troubleshoot ko pa. Para makatipid si customer. Para labor lang yung babayaran niya, walang mga pyesa. So ayan, gumana naman. Kahit naglulus yung yung susian niya. So dito, try natin na baklasin tong push start button niya. Kasi ito yung dahilan ng minsan hindi napupush start Tsaka maluwag na tong ignition key niya. Minsan gumagana, minsan hindi. So ito na yung mga natanggal natin mga terminal, naputol na, tsaka mga socket. Tapon na lang natin to. So last step na gagawin natin is itong push start button niya. Kalikutin natin to sa loob, tsaka lihain natin yung pin na maliit doon na parang gold. Yung tsaka dito sa may katabi ng spring. Make sure na lihain nyo ng mabuti yan kasi dyan yung nagtitrigger ng starter Kapag may itim yan, hindi yan masyado gumagana. So maraming salamat sa inyo mga paps. So sana may natutunan kayo.